Hello guys, so mag-install tayo ngayon ng digital page sa MS40. Ituturo ko sa inyo step by step kung paano install ang digital panel page. Baklasin natin ang front cover at cowling ng ating motor. Yung mga wire na yan connected sa isang socket. Tapos tatanggalin natin yung speed cable. Ito yung red socket na tinuturo ko. Tapos itong high beam indicator. Pagkatapos natin matanggal, isusunod natin itong mga screw. Tatlo lang yan guys. Pagkatanggal natin na tatlong screw, ikakabit na natin yung digital panel gauge. Ikakabit ko muna siya. Naikabit na natin ang digital panel gauge. Ituturo ako dyan yung nakabalot na yung 3-pin socket para sa FI lang. Kaya binalotan ko na lang ng electrical tape para malinis tignan. Tapos yung socket dyan sa baba, yan yung original na nakalagay. Ito yung gagayahin natin yung nasa taas, yung may arrow. Ito po lang example kung paano tanggalin yung mga pins sa loob ng socket. Gamit lang tayo ng flat screw na maliit, tapos susundutin lang natin pababa para matanggal sila isa-isa. Pag nasundot na natin pababa, mahuhugot na yan. Tapos iaangat lang natin ulit yung mga lock. Yan, isa-isa natin iaangat. Tapos example, papalitin na natin yung mga kulay ng ating mga tinanggal na socket. Tapos ibabalik na ulit natin sa pin na ating tinanggal. Yan. Pagkalagay natin guys, yan, maigpit na yan. Kung mapapansin nyo, nakalock na siya sa loob. Itutuloy na natin ang pagkabit ng ating socket. Ito yung pagkasunod-sunod ng ating socket. Green, blue, yellow, orange at black. Tapos yung lock pin niya yung nasa taas para hindi kayo malito. Isusunod naman natin yung 4 na wire na nakaiwalay para maintindihan nyo. Itong brown wire, didiretso siya sa park light switch. Dito siya sa may kulay blue. Nagkamali lang ako naglagay kasi pag nasa black nakalagay, iilaw agad ang indicator ng park light. Sunod natin yung red wire sa ignition switch. Diretso siya sa ignition switch sa may susi. Dito siya nakalagay. Sa kulay red natin siya ilagay para naka-direct siya sa battery para hindi mag-reset yung ating orasan sa panel gauge. Next naman natin yung blue-white sa pulser natin didiretso. Nagdugtong na ako ng wire, bumili ako ng wire automotive shop. Medyo mahaba siya, kaya dinugtungan natin. Tapos dito naman, sa pulser natin kakadugtong sa blue-white natin ilalagay. Ito ang example ko paano tap ang wiring sa ating pulser. Kumuha lang ako ng extra wire. So ito kunyari ang pulser. Pagkataan lang natin yung pinaka-balat niya, huwag natin puputulin. Tapos, i-stretch lang natin ng konti. Tapos itatap na natin yung wire nang galing sa digital panel gauge. Ikita lang natin ang ating paglagay para hindi mag-loose ang ating wire. Tapos lalagyan natin ng electrical tape. Medyo kapala lang natin paglagay para hindi masukan ng tubig. Pagkatapos natin ilagay ang ating pulser, tinape na lang natin paikot yan sa taas. Tapos isunod naman natin yung blue wire. Itong naka-arrow. Lalagay natin siya dito sa socket ng high beam. Kasi yung light indicator ng high beam. Pagkatapos ikabit na natin yung white socket dito sa red socket para magkaroon na ng supply ang ating digital panel gauge. Tapos na natin wiringan ang ating digital panel gauge. So iti-testing na natin kung gumagana lahat. Yung high beam, park light gumagana. Yung hazard, signal light sa kanan, sa kaliwa. Tapos iti-testing din natin yung RPM nya. On natin yung susi. Start natin yung makina. Yan, gumagana siya. I-rev natin ng konti. Yan, okay na siya. Tapos na natin install ang ating digital panel gauge. Next video, tuturo ko naman sa inyo kung paano mag-control ng settings ng ating digital panel gauge. Sa mga gustong umorder ng ating digital panel gauge, nandyan lang link sa comment section. For more videos, follow, like, and share. Salamat!